I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shout out sa inyo mga kababayan. But anyway, meron akong isingit na video dito sa channel ko mga kababayan. Ito kasi si shout out kay Vince World. Nag-post siya sa kanyang sa kanyang FB. Ngayon mga kababayan, ang sabi niya dito, survey lang daw sa dating Pangulong Marcos Sr. at dating Pangulong Duterte. Agay, agay. For sure, neutral itong taong ito, So, i-follow nyo nga ito si Vince World, no? Sabi po dito mga kababayan, Sabi dito mga kababayan, survey muna tayo. Tatay, sa tatay, sino ang best father? Ex-president para sa'yo. Duterte, Marcos, ayan. So, dito, siya, kumbaga, survey ito mga kababayan, sa social media. O, di ba? Ito kasi public ito. Sabi niyo dito, i-comment muna ng magkaalaman ang pulso ng mga Pilipino. Sabi dito, nakakatawa ito. Maganda to kasi makikita mo dito kasi social media talaga, open to the public, Kung si Marcos Sr. or si Digong, ayan, ayan, siyempre, alam mo, para sa akin, hindi porque Marcos loyalist ako, tinataas ko. Siyempre, ako, bumabase ako sa ugali at saka sa gawa at saka leadership, Siyempre, ako, Marcos loyalist, matagal ng panahon pa, Panahon pa ng mga parents ko, binana ko lang yan. Ngayon, ito guys, tingnan nyo yung mga nagko-comment. Matatawa ka talaga, Ganda to, ganda. Ayan, magkaalaman na. Sino ang best father? Ex-president para sa sa'yo. Marcos versus Duterte. Ito, titingnan nyo yung mga nagko-comment, sabi ko sa inyo, magkakaalaman na talaga dito. But anyway guys, shout out sa inyo mga kababayan. Sa mga Marcos loyalist supporters, Filipino and OFW. Ayan, na dumaan lang kasi sa wall ko. Natutuwa ako talaga. So, yun mga kababayan, tingnan nyo. Yung mga nagko-comment ito kasi survey to guys sa social media. Ito sa FB to Whole term overall kasi umpisa okay si Marcos Sr. Ayan, kasi daw sabi niya nga kumbaga naulol daw sa kapangyarihan. Ngayon iko-correct po natin yan. Kasi that time pa yun mga kababayan, hindi pa pinalitan ng ang batas ng Pilipinas, So correct me if I'm wrong, sa panahon ni Pangulong Marcos Sr., ang batas natin noon, ay pwede kang tumakbo ma-re-elect bilang Pangulo ng Pilipinas. Pero nung umupo si Cory Aquino, pinalitan ng 1987, yun na po yung 1987 Constitution. O diba, maraming nabago. So, hindi naman sa naulol, Kasi, sa pamumuno ni Pangulong Marcos Sr. Talaga namang makita nyo naman kung gaano siya kagaling. Sabi nga ng nakakarami, siya lang pinaka-the best na Pangulo sa kasaysayan. Sa legacy lang mga kababayan, ewan ko lang, parang hindi ko na memorize sa dami, Alam nyo, unang umupo pa yan, sa bilang Pangulo ng Pilipinas, si Marcos Sr. Tingnan nyo naman guys, walang malalaking hospital, walang malalaking university, walang malalaking tulay, wala as in. Pero nung umupo yan, tingnan nyo naman. Di ba? Yan Sabi, hindi apple sa apple comparison kasi mahaba dapat i-consider time frame Duterte. Hindi, ang basehan dito kasi yung pag-uugali ko, yung level ng pamumuno, 'di ba? Hindi po pahabaan ng dito ang termino. Kung baga, paano bang mamuno ang isang pangulo, 'di ba? Alam po naman natin kung gaano kagaling ito si Pangulong Marcos Sr., 'di ba? Lahat nagagampanan niya, halos, Pati sa magsasaka, sa coconut industry, lahat, Sa bigas, nagkaroon po tayo ng pag-i-export. Ang ganda, as in. Sa panahon ni Digong, wala Si Digong kasi, mga kababayan, nang nakikita ko kasi sa kanya, mahina ang diskarte niya O totoo,
parang ang dating sa akin is umaasa na lang siya sa mga sekretary niya. Hindi siya marunong mag-manage, ika nga. Correct me if I'm wrong, guys, ha. No? Wala siyang hindi siya maparaan, hindi siya madiskarte tulad kay Pangulong Marcos Sr. at saka kay Pangulong Marcos Jr. Hindi, real talk po tayo, no? Oh. Sabi po dito, sabi to, I feel safe with Duterte sa airport pa lang, pati bagahe ko safe. Oh, talaga lang. Oh, siyempre, Duterte, sorbe to, guys, ha. Ito, solid Apolacay. Bilangin nyo, ha, bilangin nyo kung ilang ang Marcos at saka Duterte. Oh, solid Apolacay. Ayan, maganda ang pagpapalaki ng mga pamilya. BBM sa mga anak, may pagmamahal at may respeto. Ayan, Marcos Sr. Ayan, pa rin, hindi tinuruan ng anak maging bastos at pasiga-siga. Ayan, sino pa ba? Di Marcos. Ayan, Marcos. Ayan, PRD, 3. Ayan, Marcos Sr. Nako, hindi ko nabibilangin. Oh, totoong talino, the best Marcos. Sabing ganito. Ayan, oh, Marcos. Ayan, Marcos pa rin kahit walang iniwang karumal-dumal, makatao matalino, mahalang taong bayan, at galit lang sa kanya yung mga masasamang tao. Siyempre, magaling sa mamuno. Ganun yun, the way na magaling ka mamuno, maraming magagalit. Kasi marami kang babanggain. Tulad ngayon, kay Pangulong Marcos Jr., ang dami niyang babanggain na malalaking tao. Kaya galit sila. Pero hindi siya kayang titibagin. Maniwala kayo sa akin. Matalino ang nakaupo sa Malacanang ngayon. Hindi kayang tibangin na kahit sino. Kasi batas ang pinapairal niya, eh. 'Di ba sa panahon ni Pangulong Marcos Jr., grabe, walang sinasanto, guys, kahit sino. 'Di ba? Ayan. I should say Marcos Sr. pa din. 'Di ba? Siyempre doon ako sa my brain na galing disiplinadong pamilya. PBBM Marcos. Ayan, mag-amang Marcos pa rin. Agay, Marcos pa rin. Ayan, Tatay Digong, siyempre, ayan, DDS, tinanong pa ba yan? Siyempre, Marcos Sr. Agay, mahaba ito, guys. Ferdinand Marcos, the best. Wala nang iba. Duterte, ang the best. Agay. Marcos, ayan, Marcos Sr. Marcos Sr. Ayan, Marcos Sr. pa rin. Hindi ko na babasahin, guys, ha. Yung mga ano lang, bahagya lang. At saka, ayan, Marcos. Ayan, Marcos. Tatay Marcos, wala nang iba. Marcos. Matalino si Marcos. Tapos, pag nag-survey kayo, mababa ang anak. Mababa ang survey nyo. Antindi nyo talaga. Dito lang, nagkakaalaman na yun. The best ang Marcos. No other great lead president with standing ovation, Marcos. Ayan, Marcos. Duterte is the best. Walang bahid na korupsyon. Talaga lang. Talaga lang, ha. Ngayon, sangkot sa graph and falsification ba yan? Yung mga tauhan niya. Pati si Duque. Loko-loko. Marcos, agay. Siyempre, Marcos. Ang tindi nito, guys. Marcos, diba? Pareho lang naman yan. May nagawa sa anak lang nagkatalo. Hindi. Mali. Mali ang pananaw mo. Walang sabi ko sa inyo, walang nakakatalo sa Marcos. Hindi, totoo yun. Subok na kasi sa pamumuno. Marcos, syempre, wala namang panama ang Duterte. 6 na taon. Agay. Sa mga father, the brain is always mightier than mouth. Sa mga anak, action speak louder than crimes. Kayo ngayon. Kaya sang-ayon ba kayo? Well, ako, Marcos pa rin. Very disiplinado ang Marcos. Maganda ang pamumuno. Si PBBM wala naman natukhang. Pero mo, ilang bilyon. 3 years lang, 43 billion plus ang nakumpiskang illegal na kontrabando. Walang natukhang kahit isa. Si Digong, 14 billion lang, 6 na taon. Ilan ang natukhang sa war on drugs? Sige nga. Kung totoong sinabi niya, 30,000. Na namatay sa EJK, di kayo nakaloka.
Oh, you see? Ayan, Marcos pa rin. Agay. Oh, Duterte, tunay na may pagmamahal at malasakit. Talaga lang Oh, sige. Sabi mo yan eh. Marcos pa rin, hindi bastos. Ayan Marcos. Ayan Agay. Jed Kasere, sobra kang magsalita. Pinapatay niya mga adik. Minumura niya yung mga walang hiyang mga bastos at yung idolo mo. Naging adik din noon. Ay, agay. Ay, yan. Siyempre, Duterte yan. Bakit kinumpara sobrang layo ni Duterte kay Marcos Sr.? Oo nga naman. Tsaka isa pa magaling na, na abogado, si Pangulong Marcos Sr., guys. Ilan ang nakuha niya? Top notcher yun sa bar. Grabe, Marcos, Tatay Digo ngayon, walang tatalo kay late FEM. Ginagamit niya sa content. Hindi ginagamit sa content kasi nga to ngayon, 'di ba? Marcos versus Duterte. Kasi to si Sara Duterte kasi, si Sara Duterte masyadong mayabang. 'di ba? Itong mga DDS mayabang din. See you daw on 2028. Feeling malakas. 'di ba? Marcos matagal nang sikat 'yan. Kailan naman kilala ang Duterte ng 2026. Binuto namin yan, Marcos Loyalist, kaya nga nanalo Kung hindi namin binuto yan, kasi nga pumunta doon sa Ilocos Norte. Iningin niya ang tulong ng, pumunta doon mismo sa bahay nila ni Senator Amy Marcos. Hiniling niya ang suporta ng mga Marcoses. At siyempre ang Loyalist. Kaya inendorso naman ito ni Amy. Kaya ang ginawa namin, binuto namin. O kung hindi, kung walang Marcos Loyalist, wala, si Mar Rojas ang presidente, maniwala kayo. Mark my word, guys. Oo, believe me or not, si Mar Rojas ang panalo that time. So, kaya nga yung sinasabi nyong na pinalibing ang Apulacay, hindi, walang utang na loob ang mga Marcos sa mga Duterte. Nakabayad na kami. Sa pamamagitan ng boto namin. Kami ang bumuto kay Digong. Kaya ganun ang nakuha niya. 'di ba? Sa panahon ngayon, marami pa rin tatak Marcos ang na pinakinabangan ng taong bayan. Kaya malayo ang Duterte. Yes, Marcos pa rin. Thumbs up. Tatay Digong, pero Marcos Sr. Ako sabi niya ganun. No need compare, not perfect. They have flaws, but they are both great. No, mali. The best pa rin si Marcos Sr., ang Marcos Jr. at ang Sr. Walang katulad mga yan. Ex-Marcos Sr. number 1. Yan. Ayan yan. Ang Tatay Marcos is the very best pa rin. At least kung nagnakaw man siya, na wala namang napatunayan. Ay, yes, tama po siya. Ayan naman po, gawang-gawa naman ni Cory Aquino Wala naman iba, di ba? Ayan. Kahit takpan pa ng ilang tinulada yan, ginagawa ng bawat isa sa kanila. Nangingibabaw ang malasakit ni Duterte sa taong karamihan. Kung nangingibabaw ang malasakit niya, bakit ang daming namatay sa war on drugs niya? So, ibig sabihin, palpak yung pamumuno niya. Hindi maganda. Hindi tulad sa pamumuno ni Pangulong Marcos Sr. Pinapatay niya ang drug lord. Naalala nyo yung isang Chinese na firing squad? Dahil nagbitbit ng sangkaterbang na illegal na kontrabando. Anong ginawa? Tinumba. 'di ba? Public yata 'yun firing squad 'yun yata. Guys, correct me if I'm wrong si Digong, kaibigan ng mga drug lord. Mismo yung economic advisor niya. Sabi nga ni Las Cañas, protector ng Alam niyo na. Ayan. 'Di ba? Ayan. Malasakit ni Duterte. Marcos pa rin sa lahat. Guwapo, sobrang talino, straight magsalita ng English, andoon na sa kanya lahat. Sabi ko sa inyo, guys. Nagmumura pero magmamahal. Hindi, malas yan sa pamumuno. Tapos yung maraming namatay, malas yun. Hindi pa rin. Hindi si Digong ang pinaka-the best. Maling-mali yung mga pananaw nyo. Bakit siya nakulong? Di ba? Kasi brutal. Yung war on drugs niya, pangit ang kanyang pamumuno. Hindi rin ito. Yun na nakikita natin And the best father ever is God say
God siya ang kumukontrol sa lahat. Walang sino man ang makakapantay sa kanya. Oo, yes. Ang pinag-usapan kasi dito is yung father versus father. Digong at saka si Marcos Sr. Marcos, parehas kasi nabasa ko sa story ni dating Pangulong Marcos Sr. Sumusunod sa kanya ang mga tao. Magaling talaga si Marcos Sr. Para sa akin, the best Marcos. Ayan, wala. Talo kayo, Duterte. Kaya nga sabi ko sa inyo see you on 2028. Dito pa lang, tingnan nyo naman. Di ba? Tingnan nyo dito guys. Ay nako, ewan ko sa inyo. Ayan maraming walang nagsasabing Marcos tulad nito. Pangit ang ganyang lens. Dito lang naman survey sa social media. Ikaw naman madam, ay sir, undecided yan. Di ba? You see? Ito undecided, walang nakalagay. Ito pa, lahat sila dalawa kasi si Marcos dati super dami ng mga gata, sako, mga suya, milk binigyan sa mga barangay. The best din yan. Kaya siguro ngayon healthy ako, no? Kasi dami kong nakain. Matakaw ka pala, madam. At powder na gatas. Agay! Nakatim dito, basta kami super dami, totoo yan. Hindi po ako nagsinungaling, yes. Nabutan ko nung grade 1 ko yan, grabe. Hindi kami nagdadala ng baon guys, kasi may libreng pagkain. Yun ngayon ang ginagawa ni Pangulong Marcos Jr. Kasi naumpisa na ngayon ang feeding program sa mga kinder, tsaka sa nursery. Bilang good, God-fearing na tao, siyempre, nababasa mo yan sa salita, sa gawa at sa madaling salita, yung asal at pinakamahalaga, agay. Di ba? Undecided dito guys, di ba? Martial law, the best, daming nakatanggap martial law victim. Well, may dahilan po yan. Kung talagang susuriin mo ang kasaysayan kung bakit na-implement ang martial law, alam nyo naman po yan, hindi naman kayo bata para hindi nyo alam. Di ba? Kung hindi nag-martial law, baka ang bansang Pilipinas nagiging North Korea. Hindi, real talk po yan. Ano man ang the best kay Dugong, wala naman ginawang maganda. Kundi mangurakot, pumatay at magmura, yan ang the best sa kanya. Di ba? Sabi sa inyo, patunay na the best daw si Digong. Sa makang comment, ayun, tatay nyo sa ICC. Sa ICC. For me, Marcos is the best, especially in the 70s. During martial law, tahimik ang bansa. Yes, peaceful talaga. Walang gulo that time, Marcos. Ito guys, lahat, mostly ito mga kababayan is Marcos. Itong mga nagko-comment, nako, sang katerba to guys, puro Marcos. Kaya sabi ko, sobra as in. Di ba? Di ba? Yan. Si Digong kasi, nandoon na po lahat. Nandoon kay sa sabi nga ng iba, mamatay tao. Kasi inamin niya rin naman yun, di ba? Tapos sa babaero, di ba? Dala-dalawa asawa. Tapos magaling magmura, minura ang Diyos. Kaya malas-malas ang bansang Pilipinas. Tapos ang daming namatay sa panahon niya. 'Di ba? Palpak ang pamumuno, ang daming kurakot, 'di ba? Sa ahinsya ng gobyerno. Hindi naman siguro lahat, pero alam niyo naman, 'di ba? Kung sino ngayon ang kinasuhan. Ayan, DOH at saka siyang DepEd, ewan kung mayroon pang iba. 'Di ba? Kaya hindi the best si Digong, palpak. With regards to the revelation of former General Las Cañas, Colonel Asierto at Mabotabato, masasabi ko na Digong Duterte is the worst president. Tingnan nyo guys. The worst president ever. Bukod sa maraming pinatay, ipinapapatay, babaero siya, at lahat ito ay inamin niya sa mga interviews. Totoo po yun na pinanood ko. Sabi ng ni Baste, ng kanyang anak, 13 ang mga babae niya. Buhay pa. Tapos guys, ang sabi ni dating Pangulong Digong, magkanya-kanya na lang daw sila, maghanap daw ng mayayaman na mga magiging asawa nila, boyfriend, di kayo naloka. After all, sakit sa puso. Hindi na magkagupuhan si dating Pangulong Digong, pero daming babae guys Bakit si PBBM? Ang gwapo-gwapo niya, no? Since bata pa. Si FL Lisa lang ang niya, ang nagiging
babae niya. Ganun din yung dating Pangulong Marcos Sr. Ano? O, tingnan nyo guys. Kasi pag maganda, no? Very disciplinado, very well experienced, very well trained, galing sa pagpapalaki ng mga magulang, good manners. Sa Marcos na ako guys. Ay, kasi na yun na nakikita ko PBBM the best. Totoo yun. Lahat maka-Diyos, makatao, makamasa. May malasakit, mapagpahal. Tahimik, hindi pala away. Agay! The best talaga si Tatay Digong namin. Yan. Yan, mga Bisaya, yan. Marcos is the best. Sabi sa inyo Marcos, ayan. Oh, ayan. I agree, Marcos Sr. is the best president ever. Pati ang anak, mababait, magagalang, hindi mga nagmumura. Maski masasakit na salita ang iba to, sa kanila may respeto sa lahat ng tao. We love Marcos family. Naks naman. Oh, di ba? Duterte ako, yung mga anak niya lumaki silang may malas. Ay, ewan ko. Sa totoo, natatawa ako dito sa mga DDS. Grabe, itong BBM lumaki sa layaw, yaman at parang yan. Kaya umasta ngayon, ugaling tunisan. Naks naman. Nagsalita. Parang si Digong yun Bagay kay Digong yung sinabi mo Ay, ewan ko. Para aming mga Muslim, tayo, sog Tatay Digong. Oy, hindi lahat ng Muslim. Iilan lang kayo na Duterte. Huwag mo nga ilahat yan. Mahal ng Muslim si Pangulong Marcos Sr. at ang Junior. Tingnan nyo naman ang Marawi ngayon. Unti-unting gumaganda. Ang Barn. Duterte pinaka the best. Naks naman. Takot kasi protector siya. Ikaw naman. Ang build ni dating Pangulong Digong. Huwag nyo po angkinin po lahat yun. Kung mayroon man na siya natapos na proyekto. Bakit? Yung plano po ay kay Pangulong Marcos Sr. yun. Blueprint niya. Mismo si Secretary Tugadi ang nagsabi. Saan galing yung subway? Sa tingin nyo? Kaninong plano yun? Blueprint po ni dating Pangulong Marcos Sr. yan. Yan ang hindi alam ng mga DDS. Ngayon alam nyo. Tanungin nyo si Secretary Tugadi. Di ba? At si Senator Amy Marcos, interview ni Senator Erwin Tulfo yan. Sinabi niya yan sa kanyang show. Ginamit ni Digong ang blueprint ni dating Pangulong Marcos Sr. Kaya yung mga project niya natapos. Credit yan kay Marcos Sr. at kay Digong. You see, yung the rest hindi natapos, credit kay PBBM kasi ang siyang tumapos at gumastos. Huwag kayong ganyan, mag-research kayo naman. Yung mga dapat sumagot niyan, mga matatanda na patay na Hindi. Marcos ang pinaka-the best sa lahat ng presidente. Kaya buhat ng mamatay ang Marcos Sr., hindi na ako bumuto kasi puro walang kwenta, basta Marcos lang ako. Ay, nako yan, Duterte. So, yun mga kababayan, Marcos pa rin. Panalo pa rin ang Marcos. Walang walang makakapantay sa galing ng mamuno. Siyempre, kung ikumpara mo naman si Digong sa anak, kay Pangulong Marcos Jr., wala. Talo pa din si Digong. Sa diskarte, sa paraan, the best ang Marcos talaga. Walang katulad po yan. Kumbaga, si Pangulong Marcos Jr., tingnan nyo naman, bihasang bihasa sa pamumuno. Magaling talaga yung utak niya. Kung ikumpara mo kay Digong, walang-wala guys. Nako, kahit saan tayo po makarating, Marcos pa rin ang the best para sa akin. So, yun yung bilang mga kababayan 7/13/2025 social media survey to guys, no? Ayan, Marcos. Ilan ang sa kanya? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Di ba? Yung kay Duterte guys. Ayan, 5, 10, 15, 20, 23. So, panalo pa rin ang Marcos kahit sa social media. Di ba? Ayan Ngayon guys, pag hindi kayo kontento, bilangin nyo habang nanonood kayo. Di ba? Panalo pa rin ang Marcos sa totoo lang. Kaya sabi ko, see you on 2028. Sino man ang itataas ni Pangulong Marcos Jr. bilang successor niya or susunod na leader ng bansa,
tingnan nyo. Kung si Inday ang lalaban, tapos halimbawa si Secretary Gibo ang magiging ay ewan ko na lang, matataob yan si Inday Sara. Kasi ang tinitingnan lang natin dito mga kababayan, ang experience. Hindi po sa sikat or kilalang pangalan. Hindi, wala tayong makukuha doon. Dapat bihasa mamuno. So yun guys, bilangin nyo uli habang nanonood kayo. See you again on my next upload video mga beswa. Baka mali ako. Bye 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 and babush. God bless Philippines.